Ito pa. Sa Vera Files uli. Secret in the Senate. Ito na. The Ghastly Budget Insertion of Cheese Escudero. Marahil nagtataka kayo bakit ko na naman inulit to. Gusto ko lang pong ipaalala sa inyo na si Saldi ko po ngayon ay inaaresto na. Pero! Diba? Pero, wag nating kalimutan ang video ni Saldi ko. Ano ang nasasaad sa nasabing video? Inayos namin ni Cheese Escudero ang budget sa bunganga, sa bibig, sa labi mismo ni Saldi ko. Umamin siya na siya ang nagmaniobra ng budget. Sino ang katulong niya? Si Escudero. Diba? Si Escudero po, nilaglag mismo ni Saldi ko na ang sabi ni Saldi ko, inayos namin ang budget. Kasama ko si Cheese Escudero. Kaya nga sabi ko sa inyo, sinasabi ko sa inyo, kinakawawa nila si speaker para i-divert nila ang issue. Wala tayong pakialam kung magnanakaw si speaker, kasuhan natin. Pero mahirap naman po na iduldul natin si speaker na parang sumusuntok tayo sa hangin. Diba? Paano natin makakausuhan si speaker kung tayo pa ang nakikiusap na lumabas si Gustesa na siya mismo ang kitang-kita niya na inag-aabot siya ng pera kay Speaker Martin Romualdez. Tayo pa nakikiusap. Ano ba naman yan? Ba't ganon? Ngayon, hinahamon natin si Ombudsman Remulla. Ombudsman Remulla, bakit naman si Saldi ko lang? Alam ko, susunod nyo. Pero, dapat isunod nyo agad si Cheese bago kay Joel Villanueva at Jinggoy. Ayoko po mag-isip ng mga malalansa dyan. Ayoko mag-isip sa ICI. Ayoko mag-isip kay Ombudsman. Ayoko mag-isip ng lansa. Pero sana po unahin nyo si Cheese Escudero. Ang dami pong atraso niyang hayop na yan sa taong bayan. Sa impeachment pa lang, nagpapanggap lang pala ang hayop. Tuta pala ni Sara Duterte. Meron pa siyang na eleksyon, meron pa siyang sino nagsabi noon, meron pa siyang porkit nagsabi yung mga galit kay Sara, susundin ko. Yung pala, pusang ina mo, Cheese Escudero, kasabwat ka palang demonyo ka. Kaya nananawagan ako sa Ombudsman. Unahin natin to si Cheese. Kung kukunin nyo si Saldi ko, unahin nyo na rin si Cheese Escudero. Dahil siya ang Senate President. Wala eh. Hindi ko masabi na hindi ko masabi na hindi ko masabi na si Romualdez, ano sabi nito? Idol Nyolo, kinasuhan na si Speaker, count daw ebidensya. Si Boss Mike ang sabi, katatapos lang ng live ni Boss Mike, Idol Nyolo. Hindi ko pa alam yon. Hindi ko pa alam. Pero ako kasi, wala akong info doon eh. Ang sa akin lang, kung makakasuhan si Romualdez, sorry maabsuelto si Romualdez. Mamaya explain ko. Sinabi ko na yan eh. Kung napanood nyo po yung parehas kami ng idea ni Attorney Jesus Falsis kagabi na nakalive kami sa Birahan. Ngayon, bago ko sabihin yung kay Romualdez, eto muna kay Cheese. Sana po, Ma'am MCMLX, thank you po. Sineryoso nyo talaga. Happy birthday nyo. Nakita mo ba yung post ni Pebbles about Vince Dizon na bakit puro DDS nasa kampo niya? Nakakawala ng tiwala si Vince. Tinag kita sa post for your reaction. Sige po, bibigyan na. Maraming salamat po, Ma'am MCMLX sa palaging pagsuporta. Mabuhay po kayo. God bless you. Okay, pag po yung Gcash ko po kasi sa private na lang po kasi mahirap po dito sa marami po nanloloko kasi. Ang dami ko nga death threat ngayon eh. Ayoko na kasing ilabas dito yung Gcash ko. Ang dami po nanloloko. Ang dami po nanloloko, nagde-death threat, di ba? Sagabal lang yan eh. Sagabal lang. Nakakasira lang ng telepono.
Ngayon, dumako muna po tayo kay Jesus. Thank you po, Ma'am MC Alexa. Dumako muna tayo kay Jesus Escudero. Gusto ko sabihin sa Ombudsman, isunod nyo kagad si Jesus Escudero. Ang dami pong atraso niyan nung Senate President pa lang. Lantaran manipulasyon ang ginawa niyan. Lantaran po ang manipulasyon. Lantaran po ang pambababoy sa konstitusyon. Kaya isunod nyo yan. Diba? Yan po ang isunod nyo. Walang iya sa walang iya yan si Jesus Escudero. Oh, di ba? Walang niya sa walang niya si Jesus Escudero. Ngayon, dito naman tayo. Philippine Marcos orders arrest of Saldico, 17 others in flood control. Ayan po pinapa-aresto na si Saldico at sana po isunod po natin si Jesus Escudero. Yan lang po ang masasabi ko. Marami pong atraso yan. Kung timbangan lang po ng atraso, wala pa ang flood control. Ginagago na tayo ni Cheese. Sa 4th tweet pa lang na salita, ginagago na tayo ni Cheese. Oh, ngayon lumabas, tuta siya ni Sara, bandang uli. Oh, di ngayon napagtanto natin lahat na ginago niya tayo sa impeachment. Meron pa siyang maraming palapalabok na puro press con. Oh, ngayon hayop ka, Cheese Escudero, ba't di ka mag-press con? Ha? Ikaw ang dapat isunod dito, Cheese Escudero. Dahil nuknukan ka ng kawalang yan. Ngayon, eto pong si Saldico arestuin na. Dumako tayo kay Romualdez. Wala pa po sa akin ng ebidensya. Pero kung pagbabasihan po natin ngayon, makakasuhan po si Romualdez. Opo. Pero ang kaso po ay pagbabasihan sa statement ni Gutesa. So ano po lalabas dito? Parang inabsuelto rin ng mga DDS. Sino? Si Romualdez. Diba? Inabsuelto rin po ng mga DDS si Romualdez. Bakit kamo? Kasi po, ang statement ni Gutesa po ay walang kalatoy-latoy, walang kabuhay-buhay. Kung i-interpret mo at i-elaborate mo, nagbigay daw siya ng isang remowa na may laman na 50 million. Na napag-alaman natin na hindi naman kakasya. Aray ko. Diba? Hindi naman kakasya doon ng 50 million, mali na kagad. Pangalawa, nagtatago siya. Pangatlo, wala siyang ebidensya na magpapatunay na nag-deliver sila. Oh, wala siyang ebidensya na magpapatunay na nag-deliver sila. Walang CCTV. Ano yan? Boka lang. Tapos ngayon, wala pa pong kaso. Kung ano po ang naiwan ni Gutesa na statement, yun na po ang ikakaso kay Romualdez. Sobrang hina. Oh, kaya maaari po maabsuelto si Romualdez dito. Kaya nga tayo nakikiusap kay Gutesa eh. Kung talagang may lamang ka, kasuhan mo na si Romualdez ng maayos. Ha? Maayos, hindi yung buwabase ka sa script ni Peluca. Kaya ka nako-corner eh. Oh. So, makakasuhan si Romualdez, oo, pero malamang absuelto. Kasi ang dami pong inconsistency sa salita ni Gutesa. Yun eh. Oh, eto naman si Saldico. Paano mo naman makakasuhan si Romualdez? Ikaw ang nakapirma. Ha? Ikaw ang nakapirma. Saan? Sa BICAM. Oh. Paano mo makakasuhan yan? Oh, paano mo makakasuhan si Romualdez? Ang tanging may kaso ni Romualdez ay negligence, pagiging tamad. Real talk tayo hindi ko kinakampihan si Romualdez. Pagiging tamad lang, negligence, hindi pag-aasikaso ng trabaho. Yun lang ang makikakaso mo eh. Yung kay Gutesa wala eh. Wala, hindi niya pinalo up eh. Oh, hindi niya pinalo upan ng kaso. Hindi niya pinalo upan ng ebidensya. So, paano mo makakasuhan si Romualdez? Umaate ng ICI, dapat umatin ka rin ng ICI, Gutesa. Napakasimple naman eh. Napakasimple po. Huwag natin pahirapan sa salita ang buhay natin. Gutesa, pumunta ka sa ICI. Oh, tapos, ipresenta mo doon ang ikakaso mo. Ipresenta mo na yung suggestion mo. Kung ano ang nakita mo. Kung ano ang pinagawa sa'yo. Basic. Kung ayaw mo sa DOJ, sa ICI, kung tiwalang ka. Oh, kaya bulaan eh. Bulaan. O, dito tayo. Villanueva hits back Saldico. Your company is leaked to Parmeli DepEd laptop controversies. Kailangan ba pagtiwalaan si Saldico?
Ha? Joel is Lord? Kailangan bang pagtiwalaan si Saldico? Na si Saldico po ay kilala kung saan siya makikinabang, dun siya. Kung saan siya makakapagnakaw, dun siya. Kung sino ang magagatasan, dun siya. Yan po ang ugali ni Saldico. Manang-mana rin kay Cheese Escudero. Wala kang puso, hayop ka! Diba? Manang-mana rin kay Cheese Escudero. Kaya eto pong nangyayari ngayon, Joel is Lord. Ikaw na mismo ang sumita kay Saldico na may link siya sa Parmali dahil at sa DepEd, mga overpriced at questionableng mga proyekto. Paano mo masasabi ngayon na ikaw, Saldico, ni piso hindi ka nagnanakaw? Sino niloloko mo? Lolo mong naka-brush up? Wala kang puso, hayop ka! Ha? Sino niloko mo dito? Lolo mo naka-brush up? Nuknukan ka ng garapal. Nuknukan ka ng pagnanakaw. Eto pa. Ex-DepEd Chief Briones charged with grave falsification over 2.4 billion laptop deal. Nakalimutan mo yan, Saldico? Tila nakalimutan mo yata yan. Para magmalinis ka at para sabihin mo si BBM lang lahat ang kumuha at ikaw ang pinakamalinis sa congressman na lahat. Ibang klase ka, Saldico Langot. Ngayon, dumako naman tayo sa tinatanong ni Ma'am MCMLX dito po kay Vince Dizon. Alam mo, Secretary Vince Dizon, isa lang naman yan eh. Pasensya ka na, ganito talaga tayo dito, real talk tayo eh. Kung si Remulla na DILG nakatikim po sa atin, ha, na sinabihan po natin, ikaw ba naman, Secretary Vince? Hindi kita sabihin. Kahit paborito ko po ang Ginebra at ako ay isang Jaworski fan. Hindi porket mistiso ka, nakaka 3 point ka, nakaka 3 point ka, kamukha mo si Superman, di ba? Mala Spanish ang balat mo. Diba? Tama naman yung tanong dito eh. Bakit nga ba napapaligiran ka ng DDS? Unang-una, ganito to, Secretary Vince Dizon, 3 points. Ganito lang to, Secretary Vince. Ano ba? Kailangan ba makinig ka kay Magalong? Doon ako bisit na bisit eh. Ba't kailangan laging nakadikit si Magalong sa'yo? Diba? Si Magalong yan eh. Pinagbintangan nga yan. I-assassinate nun dati si Gloria Arroyo eh. Diba? Bakit kailangan lagi kang nakadepende ngayon kay Magalong? Doon kami naaasar eh. Kala namin kaya mo yung trabaho, ba't kailangan mo sila? Kung kaya mo yan, Secretary Vince, binibigyan ka naman ng allotted time para makapag-adjust eh. Pero hindi ka binibigyan ng allotted time para humingi ng konsultasyon kay Magalong. Diba? Goblin yan si Magalong eh. Ngayon, inaano niya na ngayon nung porket sinipa siya ng Pangulo, ang dami nang sinasabi ngayon. Gusto niya daw, suportado niya daw, ang alin? Ang Ramon Ang kung uupo. Kita mo na, lumabas din ang katotohanan na iisa ang motibo nila ng mga retired general. Kasapakat siya. Diba? Alam mo, Secretary Vince, iwasan mo na, Iwasan mo yung mga paligid ng Duterte. Kung talagang seryoso ka, kasuhan mo ang pamilya ni Bongo. Sige nga, Secretary Vince. Kayo, binibigyan kayo ng pag-asa eh. Binibigyan kayo ng posisyon ng Pangulo dahil tiwala sa inyo. Hindi, nung unang dating mo, mga first or second week, maganda eh. Matapang. Eto na, nung na-open na yung kay Bongo, walang balita eh. Yung 51 billion, walang balita eh. Ano to? Anong klase yun? Kaya nagtataka na ang mga tao. Ano nangyari, Secretary Vince? Ba't parang naaatras ka? Kakadikit yan ni Magalong sa'yo eh. Diba? Kakadikit ni Magalong yan sa'yo eh. Ayan, napapala mo eh.
Pero hindi pa rin kami mawawala ng tiwala sa'yo. Bibigyan ka pa namin ng tsansa bago sa tinakdang oras ng Presidente December 15. Pagmamasdan namin ang kilos mo. Kaya Secretary Vince, ayusin mo. Kailangan maka 3 points ka dito. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam yung lahat, ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam yung lahat, ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam yung lahat, ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat, ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutosang kainin tayo. Lagi silang gutom hanggat may natitira sa sagpangin nila. Mga walang kaluluwa. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat.